Thank you, ma'am. And my second question po, yung nga, yung sa mga mayors na wala dito habang nangyayari yung ating mga kalamidad, ano po ang nakarating na ba to sa Pangulo at ano po ang kanyang naging reaction? Ito po ay natanong na kahapon at sinabi po nga natin na ito po ay under investigation. Ito po ay nasa pangunguna ni Secretary John Vic Remulla. So hayaan po natin na gawin muna ang kanyang pag-iimbestiga. Pero sapat na po ba kung explanation? Kasi parang nagiging nagiging practice na ng mga officials na mag-travel kahit na sabihin nila na ito'y naka-schedule na at nabayaran na, pero for sure ma'am, government funds din ang ginamit nila para dito sa mga foreign trips na ito. Kaya nga po iimbestigahan po ito kasi kailangan malaman kung ito'y bakasyon at hindi aksyon. Marami po kasi talagang nagbabakasyon habang may kalamidad at yan po ang hindi gusto ng ating Pangulo. So tingnan po natin, imbestigahan po natin kung sila may kinakailangan na mapanagutan. And second question, ma'am, merong post po si Mr. Ramon Tulfo regarding this alleged destabilization against the government, and inaccuse niya na ang mga nag-finance daw po nito ay sina Vice President Sara Duterte, ang kanyang kapatid na si Congressman Pulong, and si Mr. Chavit Singson. Ano po ang reaksyon ng palasyo dito? Ito po ay napansin na po ng AFP at nabanggit nga rin po ang mga pangalang katulad ni General Pokis, General Orlando De Leon at saka si Mayor Benji Magalong. Although for confirmation. At iba pa, pati si Colonel Achica na di umanong sangkot sa usapin ng 125 million pesos na confidential funds ng Vice Presidente. Ayon po sa AFP, sa mga gintong klaseng mga sinasabi, although ito ay nasa social media, at sa kanila po, ito po ay ibinibigay na rin po sa kanilang intelligence community, iminomonitor, inaalam ang katotohanan. Hindi naman po ibig sabihin na nasabi sa social media, ito ay agad na dapat paniwalaan. So kailangan po nilang i-validate, at sa ngayon po, ayon sa AFP, ito po ay pinamomonitor at binigay na po nila sa intelligence community nila. So sa part ng palasyo, ma'am, siniseryoso itong ganitong alleged report of destabilization? Thank you. Nasa intelligence community na po yan. Kung meron sila makikita dapat na talagang pagtuunan ng pansin, ito naman po ay hindi tutulugan ng ating Pangulo. Salamat. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayorina, GMA 7. Ma'am, sa kaugnay na issue, hindi ho ngayon lang lumutang itong ilan sa mga pangalan. Nabanggit niyo po si retired General Pokis na isa daw po sa mga lumapit kay AFP Chief Romeo Bronner na mag-withdraw ng support at suportahan yung mga kilos protesta. Umuusad na ho ba yung investigasyon tungkol sa mga aksyong ito ng mga retired generals and probably the rest of the people in the list? Kailangan po kasi talaga maimbestigahan ito at kasi maaari sabihin nila ito ay freedom of expression. Pero muli, titingnan natin kung ano ang hangganan at kailangan po talaga itong mapaimbestigahan kung ito po ay parte na po talaga ng destabilization. So sa ngayon po, wala pa tayo sa punto na pwede na nating sabihin merong nalalabag na batas itong mga taong ito na nasa listahan ni Mr. Tulfo? Wala pa po tayo masasabi kung sila ay may nilalabag na batas. Kailangan po maimbestigahan ito na mas malaliman. Salamat. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Morning, ma'am. Follow-up lang po dun sa travel suspension ng DILG. Isabela Governor Albano still in Germany as per his interview with us last night at dinefend niya yung foreign travel niya and said that his vice governor was on the ground and that before he left for Germany, Isabela prepped for uwan naman. Kumbaga, Isabela could function and go on without him. What does the palace think about this? May opinion po ba ang president dito? Ito po ay hinahayaan na po sa pamumuno ng Secretary John Vic Remulla at ayon po sa DILG sa ngayon, ito po ay under investigation. Sunod na tanong mula kay Ana Bajo. Isabela Governor Rodito Albano in Germany. Ano po yung aksyon na nire-review ng palace? Bakit po hindi sila nakasama doon sa initial list na nilabas ng DILG kahapon? Muli, ang pag-iimbestigan po ito ay iiwan muna sa pangunguna po ng DILG. At kapag po sila ay nakapag-report na si Secretary John Vic, tingnan na lamang po natin. Pero sa ngayon po, ito ay
ibinibigay muna po natin sa kamay ng DILG. Sunod na tanong mula issue ng mayor. I understand that the DILG is still waiting for the response of the local officials who left the country during typhoon. But what was the reaction of the president when he learned about it? Unang-una, syempre po ang Pangulo, ayaw niya po ng mga opisyal na nagbabakasyon lang. Pero kung ito po ay naka-schedule na, yun po ang magiging daan para ito'y paimbestigahan dahil ko sila po ay pinababalik ng agaran. Magbigay po sila muna ng kanilang mga explanation at sila naman po ay bibigyan ng pagkakataon ni Secretary John Vic Rimulya kung bakit hindi sila agad nakabalik despite na nag-utos po siya. So tignan po natin kung ang kanilang magiging rason ay reasonable, ay maaari po silang pakinggan. Pero kung ito po ay hindi magiging reasonable at nakaantala sa pagbibigay ng mag-agarang aksyon sa mga nasasakupang lugar nila para sa dito sa dumating na bagyong Uwan at Tino, doon po natin malalaman kung ano magiging desisyon ng DILG. But although ongoing pa po yung investigation, for the president, is it morally acceptable for these local officials to leave despite yung mga challenges na na-experience ng mga constituents nila? And kailan po natin inaasahan yung magiging decision ng DILG? Baka po nasabi nila sa inyo. Unang-una sa Pangulo, hindi po niya gusto to. Hindi niya po gusto na ang mga liderato ay chill lang. So, dapat ang trabaho ay para sa taong bayan. Kasi ang taong bayan umaasa po sa gobyerno, lalo na sa mga gintong klaseng sitwasyon at kondisyon. So, hindi pwedeng sabihin lang na chill lang palagi dahil dapat trabaho, hindi bakasyon. Although, hindi ko sinasabi nagbabakasyon sila. Still, sasabi ko lang natin, iwasan natin na umalis ng bansa, tumugon sa kalagayan ng ating mga kababayan, lalo-lalo na kapag mayroong sakuna or dilubyong ganito. may tanong mula kay Chona Yu ng DZRJ. Ma'am, quick follow-up on that. Moving forward, will the President issue a directive or will there be a directive to LGUs na from now on, kung may kalamidad, will it be better not to go abroad muna? Depende na po yan. Ito po ay nasa pamumuno po to ng DILG at alam naman po ng ni Secretary John Vic Rimulya kung anong direktiba ng Pangulo.